Ang hindi ko maintindihan, bakit ba inuna ang politika? Ba't inunang siraan? Di ba? Ba't winaste yung panahon? Para lamang durugin ang Duterte. Para siguradong sa 2028 may isang mabango. Hindi, magtrabaho kayo. At ang taong bayan, pipili. At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Yung kamay mo, sir, yung kamay mo, may parang... hindi lang ho pala yung pilintik ng dila nyo ang problema natin dito, si PNP Marbil. Pati ho yung paghawak nyo na ganun, parang parang may ibig sabihin eh. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Dito sa video na to, pag-uusapan ho natin ang mangkanor ng House of Representatives. No? Pag-usapan ho natin ang ating Congressman Loverboy. Kung meron ho tayong Robin Padilla sa Senado, diyan naman ho sa House of Representatives, meron hong downgraded version itong si Senator Robin Padilla. Ako baka magalit itong si Senator Robin, ba't natin siya kinukumpara dito kay Mang Kanor, no? Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, itong si Congressman Dan Fernandez, bakit ayaw mo tumigil? Nagpa-interview ka na naman, seryoso? Wala ka talagang kadala-dala, no? Simple lang naman ho kasi yan, Congressman Dan. Yung ginawa nyo hong pakikipag-usap kay Police Colonel Grijaldo, mali ho yun. Pinagpipilitan nyo pa, mali ho yung ginawa nyo. Kahit saan nyo pa ho daling korte yan, mali ho yung ginawa nyo. Kaso ang problema talagang gusto nyo ipakita na, wala naman kami interest dyan. Kumbaga, ang si Colonel Grijaldo, hindi naman importante yan. Kung hindi importante, bakit nyo kailangan kausapin? Bakit nyo siya kailangang masolo? Yun lang naman ang tanong dyan eh. Bakit nyo kailangang solohin yung si Colonel Grijaldo, kayong dalawa nitong si Banal na Tuta? Bakit kailangan? Anong dahilan? Kasi gusto nyo siyang mapasama sa naratibo doon sa sworn affidavit nitong si Rina Garma. Pero bago ho ang lahat ng yan, bago pa tayo mapunta kung saan-saan, pakinggan ho muna natin ang itong si pangalan nito, itong si Marbil, itong mama na to, hindi ho natin alam kung saan niya hinuhugot yung kanyang mga litanya. No, pakinggan na lang ho natin tapos bigyan ho natin ang ating mga punto de vista itong banat nitong si pangalan nito, Chief PNP Marbil ito. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Yung drugs ho pala based on economy natin. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? And bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember gumagamit sila pero hindi sila addict. Gumagamit sila pero hindi sila addict. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang... paano ka naging Chief PNP, sir? Huwag naman ho kayong magalit, Chief PNP Marbil, pero gumagamit yung mga bangag na yan, pero hindi sila mga addict. So ano sila? Tuloy ho natin. Ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nadadagdag ka. Parang Red Bull. Ginawa mong performance enhancing drinks yang pulburon na yan. Ginawang extra juice? Cobra, ganon? Remember gumagamit ho sila pero hindi sila mga addict. Paulit-ulit lang ho nilang ginagamit pero hindi ho sila mga addict. Tandaan nyo ho mga kababayan yung mga nagpapahaba ng oras, kagaya ng mga call center agent, yung mga gumagamit dyan, hindi ho mga addict. Nagpapahaba lang ng oras. At yung lahat ng kinikita nila sa kanilang mga trabaho, inuubos ho nila dyan sa paggamit ng ipinagbabawal na pulburon. Pero hindi ho sila addict. Nagpapahaba lang ho sila ng oras. Anak ng toka. Iba ka, Chief PNP Marbil, iba ka. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? And bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Yung kamay mo, sir, yung kamay mo, may parang... hindi lang ho pala yung pilintik ng dila nyo ang problema natin dito, Chief PNP Marbil.
Pati ho yung paghawak nyo na ganun, parang ano parang may ibig sabihin eh. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga, ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Hindi niya tinuloy, mga milyonaryo. Nagpapatagdag ng oras para malaki kita, ganun ba yun, Chief PNP Marbil? Hindi niya tinuloy. Kasi baka magalit yung mga negosyante sa kanya. Teka! Meron akong assistant, meron akong mga tauhan, di ko kailangan gumamit yan. Yung oras ko, binibili ko ng pera. Yung kailangan na trabahuhin ko, binibili ko yan ng pera. Kaya huwag mo sabihin na gumagamit ako. Kaya hindi ho niya tinuloy. Kasi mapapaso ho yan si Marbil, anak ng to. Si PNP Marbil, ayus-ayusin nyo ho pag nagpa-interview ho ulit kayo dito kay Ma'am Pinky Web. Wag ho kayong bumanat ng ganyan. Kasi ang dami hong bumanat sa inyo, no? Ang dating parang ginawa nyo lang extra Diyos, no? Ginawa lang hong Cobra, no? Ginawang energy drink, ginawang Gatorade, Eto mga kababayan, lipat ho tayo. Nakita ho natin dito kay Sir, Tee Off with Puri, no? Kay Sir Marlon, no? Eto ho, etong kalaban, etong si Tambalo. Ang kalaban ho ng aso ni Tambaloslos diyan sa Caloocan, 7.6%. Kaya kailangan na ho nating tanungin itong si Antonio Trillanes. Ano ho bang plano niyo sa pagtakbo niyo na yan? Malapitan along. 88.6%. Wala na ho eh. Kumbaga yung election diyan sa Caloocan, tapos na ho yan. Hindi ka lang ho sinuka, hindi lang ho sinuka ng nasyonal itong si Antonio Trillanes, maging sa lokal ho, wala na hong naniniwala diyan sa mama na yan. Di ba? Wala na hong naniniwala sa kanya. Magpunta siya, di ba nga, bali-balita dati, kahit barangay captain, yan, kahit tumakbo ng barangay captain yan si Trillanes, di naman nanalo yan. Dahil talaga hong hinubad nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte ang katauhan ng ang tawag ni Tatay Digong, Becky daw siya eh. Di ba? Becky daw yan eh. Nagtataka daw si Tatay Digong paano daw nakapasok ng PMA yan Yung mama na yan, no? O maging tayo nagtataka na rin ho, bakit tayo muntantanan si Tatay Diggs? Pati yung ICC ho ngayong mga panahon na to, siya rin ho ang talagang kumakaladkad at nag-iingay dyan sa issue ng ICC na yan. Anyway, masaya tayo sa mga nagiging resulta ng mga naglalabas ang survey dyan sa Caloocan at hindi makakabalik sa kapangyarihan itong ating pambansang sundalong anin niya. Dito tayo kay Dan Fernandez. Ito lang naman ang pakiusap ko kay Dan Fernandez. Tigilan nyo na ho. Hindi ho ba kayo nahihiya doon sa mga kamag-anak nyo? Napapanood ho nila yung mga interview nyo na yan. Hindi ho kayo wala hong nabibilib sa mga litanya nyo. Ito, pakinggan nyo hong interview niya dito sa Billionaire Channel. Ito, pakinggan ho natin interview niya dito sa Billionaire Channel. Pati naman yung sinasabi ng iba na wala kaming karapatan na kausapin yung mga resource person. Kaya nga namin sila iniimbitahan para kausapin sila, para malaman kung ano yung mga bagay na tunay na nangyari. Para na kausapin pagka nagsisesyon. Hindi yung dadaling nyo sa isang kwarto. Huwag ganun. Ang pangit ho nun. Kakausapin nyo yung mga resource person pagka, pinukpok na ni Ace Barbers yung martilyo niya, di ba? Session, resume. Di ba ganun? Pero yung tatawagin nyo siya, nasa isang kwarto, may papabasa kayong affidavit, yung tipong bata ka pa, pwede ka pa maging general. Huwag ganun. Di ba? Huwag kong ganun. sa ganun, kung meron siyang relasyon doon sa aming babaguhin batas o gagawin batas, makikita po namin yung mga sinasabi ng mga resource person. Hirap no? Hirap no, Brad? Napagod sa kakapaliwanag to si Dan Fernandez. Nagpa-interview sa GMA, sa ABS, sa ANC, Bilyonaryo, kay Pinky Web. Lahat to talagang nag-ano ho siya. Network hopping. Kung meron nag-island hopping, iba ho trip nitong si Dan Fernandez. Nagne-network hopping ho siya. Lahat ng anchor dapat makausap niya. Maibigay ho niya yung kanyang punto de vista. Simple lang naman yan. Yung ginawa niyo, mali. Tapos. So, basically, yung kinausap namin siya is part of the betting system. Meron kasi kaming betting na ginagawa
para na sa ganun makita namin kung talaga nagsasabi ng totoo at hindi. Pag hindi naman nagsabi ng, sa amin ng importante, hindi na namin na-accommodate. Kasi nga, ang daming issue na pinag-uusapan sa Quadcom, yung mga sa public accounts, sa dangerous drugs, sa EJK, sa Pogo. So basically, dapat mapaliit na namin yung mga issue para na sa ganun, hindi na kami humahaba ng 14 hours, 12 hours. Tama. So yung pagkakataon nung kinausap namin siya, nag-request si Colonel Garma at yung kanyang mga lawyer na kausapin nga si Grijaldo dahil siya daw nakakaalam ng mga sinasabi niya doon sa affidavit niya. Tama. So basically, andun naman si Grijaldo. Sabi ko, patawag natin, kausapin natin dito. So nung Ang problema, pwede nyo naman siyang kausapin habang nagsisesyon yung TUAD committee. Ang problema kasi, minamadali nyo. Yung tipong pagka sumalang yung resource person, sunod-sunod na mga tanong nyo. Yung tipong magmumukha kang pogi dito kay Cassandra Leong. Malay natin, si Cassandra Leong habang nakakulong, pinapanood ho itong si Dan Fernandez, di ba? Kaya nagpapasikat ho siya. Kaso ang problema, sumablay ho silang dalawa nitong si Atras Abante. Kaya yan, nag-network pumasok sa may likod namin, which by the way, hindi naman po yung secret room or private room, dahil lahat ng mga resource persons ay doon po namin pinag-i-stay. So public place siya, Kong? Kalapit siya ng isang ng aming kainan, tapos at the same time, parang doon namin pinag-i-stay yung mga resource person. Grabe, sa sarap siguro ng pagkain ng mga to, no? Pag siguro nagpunta ka sa buffet ng mga to, steak, lobster, no? Matindi siguro. Kasi nagsitabaan tong mga to, Dati nung panahon ni Tatay Digong, medyo payat-payat ho yung mga congressman na yan. Ngayong mga panahon na to, biglang So, yun lang ang sinabi ko sa kanya. Kaibigan mo raw siya, tapos ikino-confirm mo ba yung mga nakasulat sa affidavit niya? Nung sinabi niyang wala, di tumigil na kami. Kasi hindi naman ganun halaga. Yan yung kalbo na yan, yung si Bol Llamas. Isa ho yan sa mga, kumbaga, ibang klase yung bumalagbag yan ngayong mga panahon na to. Talagang sagad ho sa buto, yung di ho natin alam kung bakit galit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano bang ginawa sa iyo, Tatay Diggs? Ibinaon ho ba niya yung pinaglingkuran yung administrasyon kaya galit na galit kayo kay Tatay Digong? Si Boy Lamas, ha? Yung kalbo na yan, matindi ho bumanat. Kahalaga yung sinabi niya dahil may nag-confirm na si Leonardo. Na sinabi niya. Tapos merong iba pang mga ano doon na si yung dalawang PDL, sinabi na merong napatayan at binayaran sila ng tigi 1 milyon. Correct. At nakatkong pa yung 1 milyon. Diba? So, andun na rin si Warden, andun na rin yung si Jimmy Fortaleza. So, talagang corroborated na. Kumbaga, si Grijaldo. Corroborated. Corroborated na, siyempre, dapat mag-corroborate talaga yan. Ano ba naman yung 9 TUAD committee hearing kung hindi magko-corroborate yan, di ba? Ano ba naman yung hirap nyo ng kakatanong hanggang hating gabi dyan sa mga resource person kung hindi rin pala magko-corroborate? Anak ng toka, ibang klase ka dahil. So, hindi na namin siya kailangan. Icing na lang to. Kasi si Grijaldo, ang sinasabi niya kasi, ang involvement niya doon kay Baryuga. Correct. So, which is peripheral sa EJK. Correct. Murder yun Hindi naman yung kasama sa EJK. Kaya nagulat kami na suddenly, sinabi nila na andun sa Senate, meron daw bombshell. Tingin ko, hindi naman bombshell yung nilabas nila. Ewan ko, parang quitty siguro. Pero nakakalungkot lamang. Nakakalungkot lamang. Binibigyan niya ng importansya yung sarili na. Pero hindi naman ho bias yung mga anchor, yung mga reporter. Hindi naman ho. Hindi ho siya. Samantalang doon mismo sa Quadcom, hindi namin siya binibigyan ng interes. At never namin gagawin yun na i-compel siya to say something dahil nga alam namin material na yung aming hawak Kung hindi naman nakiusap yung sila Colonel Garma on talking to him, hindi naman namin gagawin. Kasi siya nagsabi na marami pang alam yan. Coercion, sinasabi, Kong, meron bang coercion? O meron ba siyang inakala na kino-coerce niyo siya o sinabi niyo in such a manner na parang sinabi niya, parang pinipilit akong sabihin ito. May ganun ba? Yun naman ang issue. Walang coercion yun. Kasi may natatandaan ako, merong isa doon na empleyado ng Kongreso na nandun sa Milikon, ng kwarto. Aside doon sa dalawang lawyer, meron pa doon. Na hindi ko matandaan pero alam ko ang mukha niya. Kaya pagbalik namin sa Monday, hahanapin ko yung para malaman ko na hindi lamang yung dalawang witness ang mag-corroborate, but also yung taong yun na nagsasabi na, kasi parang empleyado, nakita ko, ginagawa mo dyan. Sabi ko, ganun pa sa kanya So, I think, having said that, yung pagkukurir saka yung hahanapin daw nakausap mo na ikaw talaga Congressman Dan Fernandez. Nakausap mo na yung empleyado, ikaw naman binubola mo pa kami. Ginugood time pa tayo nitong si Mang Tanong. Pag-haras is something na mabigat na akusasyon. Kasi may threat na yun Correct. At ako never kong gagawin yun na walang kaalaman ng ating ibang chairman. Dahil tandaan nyo, hindi kami nagdidesisyon doon. Buo. Hindi alam to ni Chairman Ace, hindi alam to ni Chairman Acop, hindi to alam ni Chairman Paduano.
So, basically, kami pag nagbe-betting kami lahat, hindi pa pwede yung solo-solo. Kasi nga mawawala yung transparency. So kung di ba kayo nanginginig sa takot ngayon? Yan. Dahil si Bato at saka si Tigo, Yan. kakasuhan daw kayo. Lang. No? Subordination o Delikado tayo perjury. dito. Pagmadawi tayo. Kasama natin sa Subordination studio. o perjury. Ano bang ibig sabihin? mahirap na. Ayun na nga eh. Highfalutin Oh, masyado yung subordination isa. and perjury. Oo. Alam mo, siyempre, medyo, alam mo yung mga ganyang kaso, kailangan nating harapin eh. Minsan talaga yung paghahanap ng katotohanan, basically talaga ang hirap marating eh. Ito nga, pinaglalaban ng maraming mga tao, panahon pa nila Laila de Lima. But kami, mga politiko, during that time, ako partly, we've been deceived. Nagkaroon kasi ng deception dito, akala natin, it's really a war on drugs. Kaya ako, nung mayor ako, ginawa ko, ay nagtayo ako ng rehabilitation center para i-cater yung mga nahuhuli. But never in my mind, it entered in my mind na magkakaroon ng patayan at nagkakaroon ng bayaran. Basically, pag naghihiring kami, nakita namin doon na sila Peter Parungo, si Yusek Muski, na sinasabi na ni Colonel Garma na nagkaroon ng transfer ng mga pera. Si Muking. Sa Metrobank, sa Best BS friend Bank. ni Senator Robin Hood yun. Yes, Oo. BPI. So, ibig ko sabihin, kung meron Pambihira ho talaga. mapapatunayan no sa pakikipagtulungan ng AMLA at makita natin na meron talagang deluge of pondo na nagpunta kay Peter Parungo, which is by the way is a meron siyang rape case no at ordinaryong tao lamang yun. Kung makita natin, mapatunayan natin, then basically makikita natin sinasabi ni Colonel Gama is true. Totoo. Kaya nakakaano to medyo nung una hindi rin ako naniniwala na meron talagang patayan at bayaran. Pero kasi panay balitang kutsero lang yung nangyayari. Sinasabi, usapan natin sa kanto, usapan sa Kongreso na meron gatong patayan at bayaran. Pero ngayon may nagsalita na eh. Tama. And corroborated na sa Kongreso. Kung paano nyo naisip itong Quadcom? Dahil napakagaling ng kanyang konsepto. Yes. Diba? Dahil magkakaugnay naman talaga ang illegal gambling, pogo, Yes. drugs, human trafficking, at saka extrajudicial killings. Ibig sabihin, dapat nga mas maaga itong ginawa. Pero ngayon, na nag-unfold na ito, ay ito yung pinaka-compelling na ebidensya no dito sa mga mahigit 35,000 na napatay Yes. extrajudicially no dahil nakikita naman Pambihira ho talaga tong si Boy Lamas, oo. Seryoso? 3,000? Isa-isahin mo nga yung mga yan. Ibigay mo nga yung mga pangalan ng mahigit 3,000 na nagurgur dahil diyan sa AJK na sinisisi nyo kay Tatay Digong. Ang problema ho dito sa mga reporter na to, dito sa mga individual na kagaya nitong si Boy Lamas, puro laway lang ho sila. Yung tipong namatay dahil diyan sa EJK, 3,000, magkakaroon na ng katarungan. Ipagpalagay na natin, o sige, bigyan nyo ng solidong mga dokumento yung ating mga kababayan dyan sa claim nyo na yan. Pagka kasi sinambit ho nila sa media, sa social media, akala nung ibang nakakarinig sa ating mga kababayan, yun na ho talaga ang totoo nangyari. Yun na ho talaga ang katotohanan, ika nga. Hindi ho nila alam, ginugood time lang ho tayo ng mga individual na kagaya nitong si Boy Lamas. natin hanggang ngayon dine-deny nila na nangyari yan no? Kaya yun yung mahalaga ngayon sa Quadcom. Yeah. Pero paano nyo naisip yan? Saan nyo gustong dalhin yan? Kasi ganito, una yan, nagsimula yan noong 2022, nang ako naging chairman ako ng Committee on Public Order. Lahat ng mga bypass operation na imbestigahan namin, which si chairman ako, vice chairman ko siya, nag-file siya ng peking bypass. So nakita namin, ang dami ng mga peking bypass. Bakit ang mga pulis, doble na ang sweldo? Bakit patuloy pa rin silang gumagawa ng pagkakakitaan nila? Okay. So nakita namin ang narrative dito kasi during that time ni Duterte, meron nang nangyayaring ganito. Incentivization. Parang naging kultura na nangyayari na sa kanila na kailangan lang humanap ng pagkakakitaan pa nila. So, sa amin naman, nag-imbestiga kami sa dangerous drugs kay Chairman Ace Barbers. Ang naimbestigahan naman doon, yung 3.6 billion doon sa May Mexico, Pampanga, na kung saan nasa warehouse ng isang Chinese na nagpe-pretend na Pilipino. Correct. So, Na-link kay Michael Yan. Oo, na-link kay Michael Yan. Na. Yes. O tapos naman sa public Tatahi-tahi accounts ni Paduano, nakita rin namin na maraming mga Chinese ang mga namimili ng mga properties. And doon naman sa human rights, EJK naman. Correct. So, attend kami ng attend sa mga different committees na to. Tapos napag-isipan namin, dahil nga kay SDS Gonzales, sabi niya, bakit hindi natin ito pagsama-sama? Lipat tayo ng lipat sa bawat committee. Pagsamahin na lang natin kasi iisa ang pinatutunguhan ng ating Tama. inimbestigahan. Tama. So, yun na nangyari. Kaya, Sinong pinapatungungan? Duterte. Kaya tama nga din naman yung ginawa ho nila magpapakapagod pa sila, di ba? Palipat-lipat pa sila ng committee, isa lang naman ho tinutumbok, ha? Merong isang committee na talaga dapat yung isang committee na yun, dedicated lamang kay BP Sara, yung Committee on Good Government and Public Accountability. Pero yung TWADCOM, yung 4 na committee, talagang para ho yun dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte kasi hindi ho yung kaya ng isang committee lamang. Tatawanan lang ho sila ni Tatay Digong kaya pinagsama-sama ho nila yung 4 para malakas ho yung persa nila sa pagbanat dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ngayon naman ho mga kababayan, dumako naman ho tayo.
dito kay Prof. Malutikia, no? Pakinggan ho natin ang mga punto de vista niya. Kaugnay dyan sa mga kabalbalan na pinagagawa nila niyan dyan sa Tuwad Committee. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Malupit ito. Si Prof. Malutikia ba naman? Ito ho, pakinggan natin. Isa lamang yung pananalita. Kailangan mapag-aralan nila kasi yung terrain kung saan magkakaroon ng eleksyon, nagbabago. And anong yung nakikita nyo po, Prof, na dapat matutunan ng mga tumatakbo, lalo na doon sa lahat na siguro, mga luma at doon sa mga bago, doon sa kanilang pagsusuyo sa taong bayan? Alam mo, Admar, hindi ka, sa tingin, sa show ba niyo yun? May sinabi ako na 6 ang malakas sa administrasyon that they can win on their own. Pero lumalabas, ang napupulsuan namin, naghahanap ng bagong muka at bagong pangalan sa Senado. Very... Parang alam na ho natin kung sino ang hinahanap ng mga bagong mukha na yan. Itong si Congressman Rodante Marcoleta, itong si Atty. Vic Rodriguez, dapat kasama ho sa mga bagong mukhang mailuluklok sa Senado yan sa 2020. Telling yun. Kasi dun sa yung formula ng administration, kumuha sila yung kayang tumindig sa sarili nilang lakas. Hindi kinakailangan ang endorsement ng Pangulo. Kasi yung endorsement ng Pangulo, ako, naninindigan ako, is melting. So yung lakas na yon with this event na nangyari sa Senado, sa tingin ko kailangan pag-aralan nila. Everyone is going back to the planning board kasi ang lumalabas, bagong pangalan, bagong muka. At kung titingnan nyo, yung mga re-electionists will have to do double time kasi hindi ka nakakasigurado na yung galit ng tao will not have an impact on them. Ma'am, speaking of mga bago sa Senado, isa po dyan si senatorial aspirant Pastor Polo C. Kibuloy at isa po sa mga isusulong niya sa Senado kapag siya po ay pagkatiwalaan ng taong bayan is yung pag-repeal sa Concurrent Resolution number 10, yung pong liquidation by certification. Gano'ng kahalaga ito, ma'am, na maibalik sa taong bayan yung transparency, lalo na sa paggasta, sa pera, nating lahat sa legislatura? Maganda yan, ha? Maraming papalakpak dyan kasi ang unang kailangan talaga natin ay budgetary reform. Budgetary reform in ensuring na accountable at transparent ang lahat nakakakuha ng pondo ng bayan. So napakahalaga yan na dapat yung 350 plus 24 senators will be able to account for every centavo. Hindi naman natin sinasabi na kakasuhan, hindi lang, reportorial. Ipakita nyo magkano ang ginastos nyo, saan nyo ginastos. Napakahalaga niyan. Sa tingin ko, alam mo, kung titingnan natin si Senator Ping Lacson, yan ay mabusisi sa budget, di ba? Yan ay hindi tumatanggap ng pork. Pero, dahil siya ang nag-author nito, mukhang ang mga tao ngayon nag-iisip kay Senator Ping Lacson, bakit mo naman in-author ito? Considering hindi ba may conflict, nag-author ka ng ganyan, pero ikaw ang talagang eagle eye sa budget. So itong posisyon ni Pastor Kibuloy, maganda yung tingnan natin, magandang mapakinig natin siya, ano ba talaga ang plano niya, at ano ang alternatibo. Pag repeal mo, kasi kwan lang naman yan, joint resolution hindi naman batas. So, kung magpa-file siya ng setting that aside, magpa-file siya ng Republic Act in mandating how you ensure accountability and transparency in the operations of Congress, napakagandang advocacy yan. At sa tingin ko, maraming sa ating mga kababayan ang papayag dyan. Kasi iilan lang naman ang pondo natin, pataas ng pataas ang ating utang. No? Nakita ko yung... Yun ang nga ho problema natin dito. Kung sakaling subukang ayusin yung liquidation by certification na yan, malamang sa malamang, ang makakalaban noon itong si Pastor Apollo Kibuloy, yung mga individual na tatayuan niyang kalakaran na yan dyan sa Kongreso, yung mga kasama ho nila. Kaya sobrang excited ho tayo kung paano re-remedyohin yung liquidation by certification na yan nung mga kandidatong nangangako pagka nakaupo na sila, kung paano ho nila aayusin yan. Yung percentage to GDP ng ating utang ay talagang manglulumo ka. Ang sasabihin mo, saan pa tayo kukuha ng pondo? Kung hindi yan gagawin, hindi magiging transparent, walang magiging accountable. Uulitin natin may mandato
yung part niyang debate na yan, may mandato ang mga legislators, which means nanggaling sa taong bayan yung right nyo to do your functions. So kami, humihingi kami ng accountability at transparency ninyo. Yung pinanggalingan ng kapangyarihan nyo galing sa taong bayan. So yan, dapat nating tulungan dyan si Pastor Kibuloy na maisabatas at maayos ang congressional operations. Ma'am, I'll be asking this in good faith. Kasi ang mga tumatakbo ngayon, it's either ma-experience sa House or re-electionist sa Senate at re-electionist din sa House of Representatives. Pero nakarinig na po ba kayo ng political aspirant na ito ang balak gawin the moment na siya maupo at tanggalin po yung concurrent resolution number 10? Wala. Ang alam ko na nag-move for congressional reform nung pang 8 Congress. Ako nandun sa opisina niya kay Senator Sagisag, naging chairman siya ng Ethics Committee. Ngayon, ang Ethics Committee in both chambers wala halos ginagawa. Kasi ang sense ko, itong administrasyon na ito, walang conflict of interest. Hindi operational yung conflict of interest, hindi operational yung disclosures, hindi operational yung delikadesa. So, napakahalaga yan na pag-upo, yan ang mapag-usapan. At sana, hindi lang yung mapag-usapan sa committee, mapag-usapan sa plenary, at talagang, kumbaga sa first 100 days, yan ang naisabatas. Kasi that will herald a new chapter in congressional reforms. Kasi kailangan talaga ng reforma sa Kongreso. Kasi from the 8 Congress na napaka-steep sa ethical moorings, ethical standard, ngayon parang talagang ang daming conflict of interest. Ma'am, ika nga nila ma'am, mainam talaga na tingnan ang mga bagay-bagay sa detalye. Dito po sa panukala ni Pastor, sabi niya, they require all government officials to submit detailed, itemized accounts with receipts. O hindi na ito certification, receipts na pinag-uusapan sa lahat po ng paggasta sa kanilang pondo at introduce mandatory audits. Ito yung keyword, ma'am, mandatory audits for all congressional expenditures to ensure compliance with financial regulations. Your take about that? Alam mo, MJ, yung receipt ng 8 Congress, yan yung requirement bibigyan ka ng lump sum, basta may resibo kang ibibigay. Yung mandatory audit, yan, welcome rin yan. Kasi, at siguro reforma sa ang audit code natin, no? Kasi yung isang problema really to fight corruption is to ensure that the Commission on Audit has the wherewithal and the tools para mapadali ang kanilang trabaho, no? Dito sa Kongreso kasi ganoon na rin sa Supreme Court kasi yung respect to their jurisdiction and their mandate, parang nakikita mo yan, hindi na halos nagdedepensa ng budget nila, hindi na masyado nagpe-present. So, isa sa congressional reform is magkaroon ng hearing tungkol sa budget ng Kongreso. Noong 8 Congress, alam ko ang Supreme Court nagpupunta doon to present, no? Doon nga natin na kung hindi ko wala pa kayo noon, doon na napag-usapan yung bakit ano bang klaseng korte na meron ng Supreme Court under the Davidic Court, no? Yun yung napag-usapan. So, napakahalaga yung congressional reform. At kung ang congressional reform manggagaling doon sa mga nanalo, na bagong pangalan, bagong muka, welcome development 'yan kasi nawawala na ang tunay na trabaho at lakas ng Kongreso. Interdependent, di ba? Checks and balance, nawawala na yan. Napakahalaga na ibalik natin yan para ang demokrasya natin ay maging tunay na demokrasya. By that way po ba, Prof, binabalik ng senatorial aspirant, in this case? Grabe, laki ho talaga ng problema natin dyan sa Kongreso. No? Kung sino pa ho dapat yung talagang humihimay, yung nagbabantay, no? Yung talagang mag-iingat sa pera ng sambayan ng Pilipino. Sila pa ho mismo ang hindi natin makita kung paano nila winawaldas yung perang pinagkakatiwala natin sa kanila. Ironic lang ho, no? Dapat sila nga yung power of the purse, diba? Dapat sana sila yung mag-ingat bago pa sa COA, bago pa umabot doon sa mga opisyal na ang pangungurakot. Sa kanila pa lang, doon pa lang sa punto nila, maayos na yung pag-handle sa pera. Pero mismo doon sa House of Representatives at Senado, meron ho silang kalakaran na kung saan wala hong basta-bastang makakapag-audit, makakakita kung saan nila winawaldas yung perang kinukuha nila sa kaban ng sambayanan. Nakakalungkot lang. Our beloved pastor, yung kapangyarihan sa taong bayan, kasi pera natin yan, Prof,
tayo na Oo. mag-decide. Kasi nakikita natin kung saan papunta. Ganito pala, binili pala ng ballpen, binili pala ng fastener itong 10,000. At least, alam natin kung saan napupunta ang people's money. Yan yung 8 Congress. Kaya nung bawat Senate office meron admin na ang ginagawa yan at talagang liniliquidate. Hindi yung sweldo, pero yung operation, no? Yung extraordinary maintenance and operating expense. Kailangan rin ng resibo yung dyan sa iyong congressional office kung saan mo ginamit. Kasi ang House at Senate are allowed to get their satellite office and district office. So, ang laking trabaho no. Natandaan ko nung kami dun kay Senator Sagisag, meron kaming admin, meron kaming accountant. Yan ang ginagawa, talagang paperwork. And again, babalik ako, nung 8 Congress, very particular, si Senate President Salonga, kung saan gagastusin ang pera. At gusto niya, ang bawat senador, may full disclosure. Ito ngayon, parang hindi mo maintindihan kung ano nangyari talaga sa pondo. At hindi natin alam magkano ba ang operating expense. Yun na lang yung basic information. That's one. The second is the actual liquidation, no? And the third is the accountability. Napakahalaga niyan. Kung maisa sa katuparan yan sa panukala ni Pastor Kibuloy, talagang that will be the start of a newfound strength by the people through Pastor Kibuloy. Ma'am, maiba lang ako ng pihit. Ito pong mga nangyayari ngayon, ma'am, at ang pagsusulong ng major reforms sa pamahalaan ay for one, isa dyan sa mga nagsusulong talaga ng transparency sa gobyerno, itong mga bagong kandidato, si Pastor Apollo C. Kibuloy, isa dyan. Yung pagbabalik sa identity natin ng mga Pilipino na tayong mga matatapat. Yan yung mga pinaglaban ng mga, ng mga ninuno natin. Kasama ng paglaban nila na magkaroon tayo ng kalayaan. Alam mo MJ, kahapon ako'y nakumbida uli sa National Defense College, no? Doon sa programa ng MNSA. Ang tinuro ko ay yung mapping topics on national security. Alam mo, ako'y natutuwa, may nagtanong doon at nagpanukala ng national identity at culture. Ano ang culture sa national security, bakit hindi nalalagay doon sa usapin ng ang national identity in terms of forming our national security strategy. So malaking bagay yan. Hindi na legislate ang culture, pero certainly ang national identity can be put together and can be promoted as an advocacy of a senator, no? Mahalaga kasing ang dami na nating batas eh. Ang napaka-importante na function ng Kongreso ay yung oversight. Kung titingnan natin mula Commonwealth years hanggang ngayon, ano ba yung mga batas na hindi na nagagamit? Di-set aside natin yon. Ano yung batas na kailangang i-review at i-amend? Ang dami niyan. Ano yung batas na tinatawag na unfunded mandate? Alam nyo ba na meron tayong Republic Act mandating a library in every municipality? Hindi yun natuloy dahil walang pondo. Merong tayong batas na mandating a child, ano yung linalagyan mo ng mga bata, child care center in every municipality. Hindi yun natuloy. So ang daming mga batas na hindi, di ba failure yun ng Kongreso? Magpapas ka ng batas, hindi na i-implement. Bakit na hindi na i-implement? Kasi walang budget. So kung gagawin lamang ng mga liderato ng both chambers, ang legislative agenda nila is, pwede ba suyurin nyo ang mga batas? Ano ba yung pwede na nating i-retire? Kasi hindi alam ng tao, minsan sasabihin, oh, you're in violation of swerving. Seriously, meron bang violation na ganun sa traffic code? So, itong mga ito ay kailangan magawa kasi kung padami ng padami ang ating mga batas at hindi naman na nasasakatuparan, i.e. Maharlika Fund, no? Bagong-bago yan, Renash. Pero hindi na i-implement. Walang reportorial na nangyayari. Nandun sa batas every month. Hindi natin nakikita. So imbis na in aid of legislation ang ginagawa at politics of destruction and character assassination, abay gawin nyo yung inyo talagang role as legislative, which is to do an oversight on laws, to do an oversight on programs, at hindi yung oversight nangyayari lamang pag budget season. Kasi kung budget season yan, medyo limited na yung time mo. So, kailangan magkaroon ng refocus at kailangan magkaroon ng re-engineering. Ano ba talaga ang role ng Kongreso under this administration? At saka ma'am, yung priorities, dapat, yun siguro dapat ang mamaster. Kasi, layo eh. Kaya ikaw, pag nagbibilang ka, magkano ba ang ginastos ng Kongreso? Sa bawat Republic Act na pinasa, magkano ang ginastos? Magkano ang ginastos sa BICAM?
At pag ang lumabas sa BICAM, sandali lang, wala yan sa parehong version. Dati nun nagsisimula ang Kongreso, very clear Pag wala dun sa version ng isa, hindi mo pwedeng i-pass yan. Kailangan babalik ka dun sa Chamber of Origin. Hindi na yun nasusunod. Yung rules, hindi mo maintindihan kung ano ang rules. Every start of Congress, may rules na pinapasa. Biglang sasabihin, hindi, itong rules na ito sa Quadcom, iba. Suppletory. Ang daming gobbledygook na minsan hindi mo maintindihan. Di ba ang demokrasya, ang pinoprotektahan ng demokrasya ay right ng minority. Kasi ang majority sila ang nandun So, ang daming nagkamali sa simula nitong 19th Congress. Sana maisaayos sa 20th Congress. Ma'am, ika nga nila ma'am sa Kongreso, both houses of Congress, the single most important legislation na kanilang pinapasa yearly is yung pambansang budget. Yung mga tumututok ngayon sa pambansang pondo, mayorya po ay mga datihan na. Kumbaga, mga old school, mga may experience na sa budgeting. How important, ma'am, na sa susunod na budget cycle, after the 2025 midterm elections, yung pananaw ng isang bagong mukha sa Senado to inject reforms and scrutiny sa budget natin na alam mo, may bago na naman na point of view ng isang legislator na, uy, hindi pwede to. Ganito pala nakasanayan nyo, balik tayo sa una. Ito yung tama. Ganun, ma'am. Alam mo, MJ, maganda yung sinasabi mo No, kasi nung there was a time na merong effort sa Kongreso na magkaroon ng General Accounting Office. Ang problema mo kasi ngayon, ang Kongreso nagre-rely sa data ng executive. Ang Kongreso nagre-rely sa DBM, 'di ba? Hindi sila nagkakaroon ng effort na talagang may sariling accounting office na talagang tinitingnan. Kasi ikaw ang power of the purse. Oo, merong CPBDO, yung Congressional Planning and yung sa House at saka LBRRMO sa Senado, yan ang nagtitingin sa mga polisiya tungkol sa budget. Pero makikita mo dun sa proseso ng budget call, hindi sila masyadong coordinated sa executive. Sa tingin ko, pagpasok ng bago, kung sabihin mo 6 ang makapasok na bago, kailangan yung 6 na yon will band together, put up their own technical staff and get their experts so that yung 6 handa. Kasi anong nangyayari sa Senado, pag nanalo, you're on your own na, kanya-kanya. Nung buhay si Senator Defensor, sinasabi niya sa mga baguhan, wag ka muna kayo magtatanong, wag muna mag-privilege speech, basahin niyo ang rules. 'Di ba? Yun ang napaka-importante at napaka-importante na may secretariat ka na lalo na dun sa bago, na alam na expert sa budget. Kasi dun nagsisimula ang panukala. Ano ba ang reform na gagawin nyo? Sa tingin ko, dito sa darating na eleksyon, kailangan meron tayong champion tungkol dyan sa budgetary reform. Kasi nakita natin yung impact. Magkaroon ka ng 800 billion unprogrammed, no? Tapos may special provision doon na ang pwede lang maka-release ng unprogrammed ng AKAP ay ang speaker. No? Nagkaroon ka ng inalis mo ang counterpart fund ng foreign assisted project. Di ba? Hindi ko maintindihan kung paano yun nangyari kasi ngayon lang ako nakarinig na ng ganyan. Kasi dumadaan yan sa NEDA. At kung ano yung mga projects na NEDA na-approve, talagang may counterpart para ma-implement. So, lumampas tayo ng ilang taon na, may nakita ba tayong malalaking project na naumpisahan? Wala tayong nakikitang naumpisahan. So, yung build more, ay kailan yun magsisimula? O pag nagsimula ka, wala kang ma-inaugurate. Kaya ang nakikita nating inaugurate nitong Pangulo natin ay yung mga proyektong patapos na nagsimula kay Presidente Duterte. Alam mo, every administration, you're given 6 years. But you cannot be lazy for 3 years and hopefully end up very well if you haven't started. Itong administrasyon na ito, pagkatapos ng eleksyon, you will be on your 3rd year. Saan ang nasimulan? Yun ang nakakapanghinayang kasi napakalaki ng mandato nila. Ang hindi ko maintindihan, bakit ba inuna ang politika? Ba't inunang siraan? Di ba? Ba't winaste yung panahon? Para lamang durugin ang Duterte. Para siguradong sa 2028 may isang mabango. Hindi, magtrabaho kayo. At ang taong bayan, pipili. Ito masipag. Ito may ginawa. Kung ang recall mo ito, ayuda ng ayuda. Ito, binili na ang lahat. Ito, yumaman. Di ba? Sa 3 years, yumaman. Pag titingnan mo,
Yun ang problema natin dito. Inuna ho ng administrasyon itong si Marcos Jr. ang politika. Yun ang magpapabagsak sa kanila. Tama yung sinabi nitong si Mayor Baste. Dapat ho sana, inuna ho nila yung pagpapapogi sa pamamagitan ng mga infrastruktura, yung mga dekalidad na reforma. Yun ho dapat ang ginawa. Kasi Tatay Digong nagpapogi yan sa sa paglaban sa kriminalidad, di ba? Inuubuso niya yung mga masasamang elemento. Ito ho mga kababayan, gusto ko nilang ubusin yung mga kalaban nila sa politika. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat. Pero ituloy Ay, natin grabe konti. na ang media. Napakaganda Ang media ng talakayan, empire. grabe. Nung nakaupong isang leader, ang grabe na ang mga issues na lumalabas. Ang daming binibiling properties. Nakakapanghinayang. Ang dami pang pinifreeze na properties, ang dami pinifreeze na asset, di ba? Yung sa Lucky South 99, yung sa Whirlwind Corp, yung mga kumpanya nila, yung mga ari-arian nila, na-freeze na nagmamahalaan. Kasi kung sana nagkaroon ng independent House of Representatives, di ba? Hindi pinsan. Doon pa lang, meron ka ng conflict of interest eh. Sana napaayos. At sana talaga ang presidente, as the leader of a huge majority, sabi niya, hindi, sandali lang, huwag tayong ganito. Kasi he allowed everyone to do their thing. So ngayon sa midterm, parang, what do we claim? Di ba? Napakahirap niyan. Ma'am, saan niyo pong experience sa pagmamonitor po sa takbo ng politika? Gaano kahalaga po ang role ng Kongreso, ng both houses, sa counterbalance sa gobyerno na yung mga plano ng executive napipigilan sa pamamagitan ng masusing pagsisiyasat at pagtimbang ng mga senador at ng mga kongresista. Hindi yung rubber band, ma'am, ba? Na kung dito ka, dito rin kami. Ganun, ma'am. Oo. Yeah, alam mo itong 19 Congress, ngayon lang ako nakakita na napakatahimik ang mga veterano, no? Nalulungkot ako dahil may mga Wala hindi sila makapalag sa totoo lang. Kahit gusto ho nilang kanain ang mga kalukuhan na nangyayari dyan sa administrasyon, di ho nila magawa kasi ang magsasuffer yung kanilang mga distrito. Mantakin nyo, maging senador, takot ho kay Speaker Martin Tambalus Romualdez. So always, maraming salamat ho. Ito, totoo na to. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.